Guys, mas magaan si Enwao GC10 compared kay Rusi e-bike EV1 guys. Kanilang speed, arangkada performance, suspension, fourth, comfortability. Ang sagot natin dyan guys is hello to all of my followers, subscribers, and to all of my fellow Mindoreños who are watching today's video. It's me, your Rusi girl, Laraili Habib. Nasa ating harapan ngayon ang dalawang e-bike na pwedeng magkatalo sa kanilang specs. Comment, Team Rusi ako or Team Enwao ako. Malalaman natin kung sino ang mas sa kanilang dalawa. Malalaman natin yan sa ating video ngayon. Kaya don't forget to comment and subscribe. Don't forget to follow all of my social media accounts on TikTok, on Facebook, and on Shopee para guys, wala kayong mamiss sa aking journey as a vlogger and para may update tayo sa isa't isa. Gusto nyo yon? Yes, gusto ko yon. Sa mga hindi pa nga po nakakaalam, itong ating Rusi e-bike EV1 natin ay lumabas noong October 2025 versus ito namang ating Enwao e-bike GC10 ay lumabas noong 2023 pa. So nauna ito guys at least 3 years ago tapos ito guys noong 2025 lang. At dito guys, nasasabi natin na si Rusi is updated na siya kasi nga kakalabas niya lang noong 2025. Kung napanood nyo nga guys, yung nakaraang video ko lang, yung pinaka-latest video ko, nasabi ko doon na medyo magkahawig sila sa kanilang features guys. Pero syempre, magkaiba sila ng specs. So makikita nyo guys, pareha silang may basket, pareha sila ng tire size, at saka guys, yung kanilang body. Pero syempre, may pinagkaiba pa rin sa kanilang dalawa. And makikita nyo guys, sa kanilang features ngayon, ito guys is perfect na perfect para sa mga students, sa mga nag-work, sa mga namamalengke, sa mga nag-grocery, na talaga naiinis na kasi nga tumataas na nga lalo yung presyo ng pamasahe guys. And syempre, kapag nai-e-bike ka, mas makakatipid ka in the long run. Compared guys sa paunti-unti ka lang binabayad mo sa pamasahe mo, mas more ka pa nang may binabayad compared dito sa nakatipid ka na in the long run, hindi lang ngayon, after few years din. Kung hindi nyo pa nga guys alam, itong Rusi e-bike EV1 natin ay binili natin noong nakaraang month lamang. And ito guys, ay inuwi natin ngayon sa bahay guys galing Enwao, sa branch ng Enwao dito guys sa San Jose Occidental, Mindoro. Simulan natin sa kanilang specs. Battery Enwao GC10 350 watts, Rusi e-bike EV1 500 watts. Top speed ng Rusi e-bike EV1 is 37 kilometers per hour or 37 kmph. Enwao GC10 40 kilometers per hour. Tumaas lang ng 3 kilometers per hour itong si Enwao GC10 dito compared kay Rusi e-bike EV1 na ang top speed niya is 37 kilometers per hour. Sa panel ng Rusi e-bike EV1, naka-fully digital panel na rin siya guys. Makikita nyo dito yung battery at saka yung kilometers na tinatakbo nyo guys. So nandito yon, tapos nandito kung gaano kayo kabilis. Enwao GC10 guys, naka-digital panel din siya guys. So makikita nyo guys, medyo maliit lang yung panel ni Enwao. Makikita nyo din dito yung speed nyo, yung battery, at saka kung ilan na yung tinakbo nyo. So parehas lang din sila guys. Pero ito, mas pinaliit lang siya. Charging time guys, Rusi e-bike EV1, Enwao GC10, parehas silang 6 to 8 hours ang charging time. And guys, parehas silang pwede i-charge sa solar guys kapag wala kayong kuryente. Kaya guys, sa mga nag-wonder at napapaisip dyan na paano ko magagamit yung e-bike kung wala kaming kuryente guys. Meron po tayong solar anytime. Pwede tayong mag-charge at anytime. Pwede tayong makalis ng bahay. Kasi nga guys, pwede mag-charge ito through the solar. When it comes sa kanilang tires guys, size ng tires nila, pareha silang 10-inch tubeless tires na sila guys. So, pareha sila ng tire guys, harap at saka likod. Pero makikita nyo guys dito sa kanilang hub, malaki yung kanyang hub. Compare dito kay Enwao GC10. Ito siya. Sa features naman tayo, unang-una pa lang guys sa kanilang headlamp, para silang bilog, pero guys, nagamit ko na to si Rusi tuwing gabi guys, malakas yung kanyang headlamp sa harapan. Naka-LED to, harap at likod, pati taillight guys. Para silang may basket. Ito yung basket ni Rusi guys, ma-wide siya, as you guys can see, ma-wide siya. Carry a lot of things too. Enwao GC10, upward yung kanyang basket. Ito kasi kapag nag-drive ako kay Rusi, medyo nag-aalangan pa ako kung maglagay ako dito ng medyo malaking gamit compared dito guys kasi naka-upward position siya. So kahit saan man ako pumunta, parang hindi siya mahuhulog. So compared dito kay Rusi. Pero at least meron silang parehas na basket na pwedeng mag-carry ng maraming bagay or kapag namalengke ka or yung gamit mo kapag student ka or nasa work ka.
Ang side mirror guys, si Rusi e-bike EV1, bilog yung kanyang side mirror. While dito naman guys, pa-diagonal siya guys. Parehas silang may brakes, harap at likod guys. Footboard, parehas lang sila guys, halos ng size. Sa battery naman guys, dito nakalagay kay NWOW sa kanyang footboard, yung kanyang 4 batteries. Kasi guys, parehas silang 48 volts, so equals to 4 batteries. Kay Rusi e-bike EV1 naman guys, dito nakalagay sa kanyang upuan yung kanyang 4 batteries. So yun pinagkaiba nila guys, no? Meron na agad footrest itong si NOGC10 natin compared dito kay Rusi e-bike EV1 natin guys, na nilagyan pa natin siya ng kanyang footrest kapag mag-drive tayo. And when it comes naman guys sa kanilang OBR, kalikod naman nilang dalawa para sa angkas guys, meron ding footrest yung angkas. Pareha silang may sandalan guys. Compare dito guys kay NOGC10, medyo malapad yung upuan ni angkas, no? Pareha silang comfortable seats. Ayan, yung taillight. So kapag inan natin siya, tapos yan. Isang maganda kay Rusi e-bike EV1 is kapag nagsisignal light ka, merong tunog. So, alerto talaga yung mga katabi mo or yung nasa unahan mo or nasa likuran mo na talagang liliko ka. Left or right. Ayan o, may tunog. Dito kay NOGC10, walang tunog. Ayan. Pero para sa busina, ito ang busina nila. So, halos same lang din sila ng busina, guys. So, pareha silang may front fender. Kapag nasa putikan, guys, hindi agad-agad pupunta kay rider yung putek kasi nga meron silang parehas na front fender. Pareha silang may rear fender, guys. Si NOGC10, meron siyang center stand. Si Rusi e-bike EV1 ay naka-side stand lang siya. Meron ding side stand itong ating NOGC10. Parehas, guys, silang merong reflector, guys, sa likod. Para kapag nasa gabi kayo, guys, na nag-drive, pag nasikatan kayo ng ibang motor or ng ibang vehicle, visible kayo sa kanila kasi nga merong reflector yung ating dalawang e-bike ngayon. So, kung naman tayo sa kanilang performance, sino nga ba ang mas sa kanila? So, comment down below guys. Kung Team Rusi kayo, comment Team Rusi ako, or Team Enwo naman kayo, comment Team Enwo ako. So, guys, debatehan na tayo. Let's go guys. So, punta na tayo sa harapan. First, ipag-compare naman natin ang kanilang speed. Si NOGC10 ay kayang tumakbo ng top speed of 40 kilometers per hour habang tumatakbo tayo. Versus kay Rusi e-bike EV1, 37 kilometers per hour yung kayang takbuhin as top speed niya. Para guys, meron kayong alam as magbibili kayo ng e-bike or sa may mga e-bike dyan, para guys, alam nyo lang, gaya nga dito kay NOGC10, pag natumakbo ang isang e-bike na medyo malakas sa kanyang speed or mataas yung kanyang speed, is consumable ito sa kanyang battery wherein pwede siyang malobat ng medyo mas mabilis. Compare dito guys kay Rusi e-bike EV1, 37 kilometers per hour. So, medyo konti yung kanyang pag-consume sa kanyang battery. So, medyo mas mahaba-haba yung oras na pwede nating magamit itong si Rusi e-bike EV1 natin compare dito kay NOGC10. Second guys, sa kanilang arangkada performance, itong si Rusi e-bike EV1 natin since isang buwan at mahigit na nga natin siyang ginagamit, may bilis si Rusi e-bike EV1 natin kasi malakas ang torque niya, 500 watts guys. Compare dito kay NOGC10 guys, may bilis siya unti-unti. Kumbaga para ka lang na nagde-drive ng scooter, pero may bilis itong si NWOW guys. So parehas lang silang may bilis, pero ito guys, malakas syempre ang torque ni si e-bike EV1 natin. Kapag naman guys mag-overtake, parehas silang nakaka-overtake sa daan. So parehas silang may tulin. Pero guys, kung sa bilisan lang, kahit saan pwede sumiksik at talagang makaka-go ka talaga dito kay Rusi e-bike EV1. Third guys, suspension. So, para sila guys, Rusi e-bike EV1 and NOGC10, para silang 10-inch tubeless tire guys. So, nung tinry natin si NOGC10, maganda yung kanyang suspension guys sa lubakan. Pero pareha silang may kaldag kasi nga 10-inch tubeless tire lang sila guys. Pero, Rusi e-bike EV1 natin, pwede rin ma-adjust yung kanyang suspension. So, pareha sila guys, pwedeng ma-adjust yung suspension nila guys kapag medyo nakakaldagan kayo kapag nagdadrive kayo. Pero nung tinry natin ito, parang naka-built-in na talaga siya na maganda siya guys sa lubak-lubak. Ito guys naman si Rusi e-bike EV1 na maganda siya kapag city driving or kapag naman namamalengke ka o nag-grocery ka. Tapos, highway. Fourth,
comfortability. Sabi ko nga kanina guys, sa kanilang suspension, okay drive si NOGC10 natin. Pero para silang may comfort, parehas lang din silang matulin. Ito kasing si Rusi e-bike EV1 natin, medyo malaki yung kanyang kaha. So, medyo mabuldog. Hindi naman siya mabuldog, like payat silang parehas. Pero sa kaha kasi na to, medyo may paganto kapag na-drive mo. Pero guys, sa comfortability, medyo angat itong si NWOW ng kaunti. Pero nga, kung habol nyo naman guys, speed, dito kayo kay Rusi e-bike EV1. Pero kapag habol nyo naman is comfort, medyo angat naman itong si NOGC10. Pero parehas nga lang din naman sila guys. Pang fifth sa kanilang price. Rusi e-bike EV1 tumatatak ng 22,000 cash. Ay NOGC10 tumatatak ng 23,000. So, pwede pa siya atang madiscountan kapag bibili kayo guys. Kapag hindi nyo pa guys alam, itong si NWOW guys, pwede silang may home credit sa lahat ng kanilang e-bikes. So, home credit kung gusto nyo guys, okay sa kanila. Ang sagot natin dyan guys is parehas ko po silang gusto, parehas silang okay sa akin. So, nakadepende po yan sa inyo guys kung sino na lang ang pipiliin nyo sa dalawa. Pero parehas silang okay sa akin, parehas silang matulin, parehas silang may comfort, parehas silang mabilis, at saka parehas silang efficient for daily use. Sa mga students, sa mga namamalengke na nag-grocery, may work, or kung malapit na yung pupuntahan nyo, tapos hindi nyo na kailangan magpagas pa ng motor kasi nga may e-bike kayo. Tapos pwede pa silang i-charge sa solar guys. So parehas yan guys kasi parehas naman silang e-bike, pwedeng i-charge sa solar. Pero ikaw, ano ang sagot mo? Team NWOW ka ba or Team Rusi? Comment dyan sa comment section kung ano ang bibiliin mo or pipiliin mo sa dalawa. Kung ikaw ang pipili ng e-bike. Marami pa kayong abangan, hindi lang ito guys. Diba? 40 kilos. Guys, mas magaan si NOGC10 compared kay Rusi e-bike EV1 guys. Ayan o. Kaya niya naman o. Oh. Para lang ako naglalakad. Oh, abante. Oh, diba? Ang galing, ang galing.